Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1571, dating lugar. Mayroong 11 disipulo sa Tiantay, bukod sa 3 na kinokontrol ng Celestial Chi Castle at Roo-Exi, may 6 pang tao na wala silang narinig na balita. Kung makakabangon si Tiantay sa dakilang mundo, kailangan nilang tipunin ang lahat ng mga disipulo. Kakailanganin din nila sina Mo Chen at Emperor Yu. Bukod dito, kinokontrol din ni Mo Chen ang mga Watchers at gustong makamit ang ilang layunin kasama nila, kabilang ang pagkawasak ng Imperial Assassin Union. Inaasahan din nila na ang maliit na mundo ay maaaring maging isang malayang mundo, na nag-aalis ng mga panlabas na puwersa sa pagkontrol sa kanila. Hindi kami sapat na malakas, kaya hindi namin makontrol ang isang grupo ng impluensya sa mahusay na mundo. Madali tayong sirain ng iba kung susubukan natin. Gayunpaman, isaisip ko iyon. Kapag naging mas malakas tayo, maaari nating subukan. Sabi ni Lin Fang pagkatapos manatiling tahimik ng ilang minuto. Sumang-ayon si Roo-Exi, syempre. Talaga, naiintindihan ko, sabi ni Roo-Exi na tumatango. Roo-Exi, isa ba iyan sa mga kaibigan mo mula sa maliit na mundo? Hindi ko akalain na kaya mong maging determinado, ngunit ito ay isang magandang bagay. Upang makapagtatag ng isang maimpluwensyang grupo sa dakilang mundo, kailangan mo ng isang mataas na antas na emperador kahit papaano. Medyo maaga pa para pag-usapan iyon. Sabi ng binata na kanina pakausap ng dalaga. Bro Roo-Exi, wala ka na sa maliit na mundo. Sabi ng binata. Maraming salamat sa iyong payo. Mahinahong sabi ni Roo-Exi. Kinakausap niya si Lin Fang at ayaw niyang sumali ang binatang iyon sa kanilang usapan. Nga pala, saan ka nagsasanay ng paglilinang sa mga araw na ito? Walang pakialam na tanong ng binata kay Lin Fang. Sa isang isla. Sagot ni Lin Fang. Dapat kang sumali sa Sword Mountain, nakikita ko na isa ka ring Sword Cultivator, ang Sword Mountain ay isang paraiso para sa Sword Cultivator. Maaari rin kitang irekomenda. Magalang na sabi ng batang babae na nakangiti kay Lin Fang. Sister. Galit na sabi ng binata. Pagkatapos ay dinagdag niya. Scyther, ang mga tao ay may sariling paraan ng pagsasanay sa paglilinang, at ang Sword Mountain ay hindi nagre-recruit ng mga tao ng ganoon kadali. Hindi ito isang bagay na ginagawa mo na noon lang. Ang pagsubok ay hindi nakakasama sa sinuman. Sabi ng dalaga. Siyempre, kung gusto mong subukan at sumali sa Sword Mountain, walang problema, talagang mairerekomenda ka namin, ngunit hindi pa rin ito magiging isang madaling proseso. Sabi ng binata na nakangiti kay Lin Fang. Ayos lang pero salamat. Sabi ni Lin Fang. Hindi niya alam kung bakit siya pinagtatawanan ng binata, pero wala siyang ganang makipagtalo sa mga ito. Roo-Exi, mag-usap tayo ng pribado. Sabi ni Lin Fang kay Roo-Exi. Pagkatapos, ang parehong mga silhouette ay kumikislap, at sila ay lumipat sa malayo. Lin Fang, sa mundong ito, ang mga tao ay hindi katulad natin. Mas madaling maging mas malakas sa mundong ito. Mahinahong sabi ni Roo-Exi. Ang binata na iyon ay patuloy na nagalit kay Lin Fang dahil gusto niya ang babaeng iyon at bahagyang dahil sila ay mula sa isang maliit na mundo. Wala pa silang napagdaan ng hirap gaya natin at hindi sila kasing bait at mature. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Sa katunayan, sa mundong ito, mayroong isang uri ng tableta na iniinom ng mga tao sa pagsilang na nagpapabago sa kanilang katawan. Pagkatapos, tinutulungan silang lunukan ang chi ng lupa at langit bago pa man magsimulang magsanay ng cultivation. Maaaring may mga TN level na sanggol na ipinanganak sa mundong ito. Lahat ng tao ay umiinom ng Pildores na iyon sa kapanganakan sa mundong ito, kahit na ito ay mahal, ang kanilang mga nakatatanda ay gagawa ng paraan upang mabili ito. Nagulat si Lin Fang nang marinig niya si Roo-Exi at ngumiti ng pilit. Ipinaalala nito sa kanya ang mga taong iyon sa Celestial Walls Manor na lumaki na may pangunawa sa puwersa, at higit pa rito ay minana nila ang isang malakas na lakas ng dugo mula sa kanilang mga ninuno. TN level cultivators na ang mga iyon noong mga sanggol pa sila, sa mga oras na iyon, sinusubukan pa nilang hanapin ang kanilang sarili. Hindi nila alam kung ano ang gusto nilang maging sa hinaharap, sa edad na 15, sa dakilang mundo, ang mga tao ay mga zone cultivator na. Bukod dyan, saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Roo-Exi Lin Fang. Pupunta ako sa Great Imperial Everlasting Palace. Sagot ni Lin Fang. Tumiti si Roo-Exi at sinabi. Pumunta ka rin para dyan. Ngunit mukhang kinakabahan si Roo-Exi at sinabi. Lin Fang, maraming disipulo mula sa Sword City ang pumunta rito. Kami ay isang maliit na grupo ngunit ayon sa mga alamat na narinig ko sa Sword Mountain, ang Great Imperial Everlasting Palace ay hindi dapat lumitaw sa dati nitong lokasyon. Dapat nating subukan ang ilang iba pang mga lugar at subukan ang ating kapalaran. Narinig ko rin na maaaring nasa gilid ito ng dating lokasyon nito. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Tumanggo si Roo-Exi at sinabi. Sige, mananatili ako sa iyo, ngunit hindi tayo dapat masyadong umasa. Tapos, binilisan nilang dalawa. Ang mga nasa likod nila ay nagpumiglas para maabyutan sila dahil sa sobrang bilis nila. Roo-Exi, saan ka pupunta? Tanong ng dalaga. Ang dating lokasyon ng Great Imperial Everlasting Palace. Sabi ni Roo-Exi. Kumunat ang noo ng dalaga, at nanunuyang sinabi ng binata.
Nabaliw ka na ba? Bakit nasa dating lugar ang Great Imperial Everlasting Palace? Hindi kita hiniling na sumama. Walang pakialam na sabi ni Rooexi. Mukhang masama ang loob ng binata nang sabihin niya sa dalaga. Dahil sa ganoong paraan, maaari tayong humiwalay sa kanila. Talaga, kaya mong manatili mag-isa, sasama ako kay Rooexi. Sabi ng dalaga. Pagkatapos ay naabutan niya sina Rooexi at Linfang at ang binata sa likod ay mukhang mas masama ang loob. Gayunpaman, hinabol pa rin niya ang mga ito. Makalipas ang isang araw, dumating si Linfang at ang iba pa sa ibang lugar sa Xiziyang City. May mga naglalakihang wasak na palasyo na nagpapahinga sa harap nila, parang dating syudad. Ang dating site ng Great Imperial Everlasting Palace. Isip ni Linfang, kahit na mga guho lang ang nandoon, mukhang maharlika pa rin. Naiisip ni Linfang ang Great Imperial Everlasting Palace noong mga araw, matayog, dominante, marilag. Noon, ang Everlasting Celestial Emperor ay nakatira sa sarili niyang palasyo, na siyang Great Imperial Everlasting Palace na pinag-usapan natin. Nawala ito kasama ang walang hanggang Celestial Emperor, gayunpaman, ito ay dating narito. Sabi ng dalaga sabay turo sa isang bakanteng field. May mga guho sa paligid, ngunit ang Great Imperial Everlasting Palace ay matagal nang nawa. Ang lahat ng iba pang palasyo sa paligid ay mga palasyo kung saan nakatira ang kanyang mga alagad. Narinig ko na ang walang hanggang Celestial Emperor ay nahulog dahil sa isa o ilan sa kanyang mga disipulo. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Sabi ng dalaga. Sister. Biglang sigaw ng kapwa niya alagad. Siya ay tumingin seryoso at solemna. Biglang napatigil sa pagsasalita ang dalaga na para bang napagtanto niyang may nasabi siya na hindi dapat. Kahit na ang walang hanggang Celestial Emperor ay bumagsak, ang ilan sa kanyang mga disipulo ay buhay pa rin, at ang ilan sa kanila ay nakakatakot pa nga mga dakilang emperador. Maaari nilang sirain ng buo ang Sword Mountain kung gugustuhin nila. Maraming iba pa doon kasama nila, lahat ay nagsisikap na mahanap ang parehong bagay. Sinulyapan ni Linfang ang mga tao sa paligid nila. Ang walang hanggang Celestial Emperor ay bumagsak sa loob ng napakaraming taon at gayunpaman ito ay nakaakit pa rin ng napakaraming tao. Anong karangalan? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1572, ang ipinagbabawal na lugar ng Xiziyang. Luyaw, ang mga tao mula sa Sword Mountain ay dumating din sa Xiziyang City. Sabi ng isang tao sa malayo, nakatingin kay Rooexi at sa iba pa. Si Luyaw ang mismong binata na patuloy na nagalit kina Linfang at Rooexi. Nandito din sila. Nagulat si Luyaw. Hindi nagpadala ang Sword Mountain ng anumang mga emperador. Tanong ng taong iyon na sumulyap kina Luyaw at Rooexi. Bukod kay Linfang, si Luyaw at ang iba pa ay mga cultivator ng ikasyam na layer ng Zunchi, na walang sinumang emperador na nagpoprotekta sa kanila. Kami ay dumating ng mag-isa, kaya hindi namin alam kung ang Sword Mountain ay nagpadala pa ng anumang mga emperador. Matapat na sabi ni Luyaw. Katulad ka rin namin, Luyaw. Dapat tayong magsama-sama kung sakaling atakihin tayo ng sinuman sa mga emperador dito. Ano sa tingin mo? Tanong ng taong iyon sa pangkat mula sa Sword Mountain. Ang kanilang koponan ay kapareho ng koponan mula sa Sword Mountain. 3 tao, 2 lalaki at 1 babae. Lahat din sila ay nakalusot sa ikasyam na layer ng Zunchi. Ano sa tingin mo, sister? Dapat ba tayong magkatuluyan? Rooexi, ano sa tingin mo? Tanong ni Luyaw sa babae at kay Rooexi, ngunit hindi niya pinansin si Linfang. Tayong dalawa ay sapat na. Sabi ni Rooexi, hindi siya interesadong sumali sa mga taong iyon. Malamig na umungol si Luyaw. Sister, wala silang pakialam sa iyo, kaya tayo na lang. Sabi ni Luyaw sa dalaga. Si Rooexi ay malinaw na nagsasalita tungkol sa kanya at kay Linfang. Pero natuwa siya dahil sa maliit na mundo nang galing ang dalawang iyon at hindi ganoon kalakas, kung mananatili silang mag-isa, malamang nasa panganib sila. Pakialam mo ba kung manatili ako sa iyo? Tanong ng babae kina Rooexi at Linfang na may cute na mukha. Gaya ng sinabi ni Linfang at Rooexi, ang mga taong iyon ay may mataas na antas ng cultivation ngunit hindi pa mature, siya ay kumikilos na parang bata. Kaya niya. Sabi ni Linfang kay Rooexi na nakangiti. Ang hot ng babaeng iyon, baka maging girlfriend siya ni Rooexi sa hinaharap. Nanatiling tahimik si Rooexi ngunit sa wakas ay tumango. Sige. Tumiti ang batang babae kay Linfang. Napakaganda ng iyong espada, anong uri ng espada ito? Ang pangalan nito ay Tianji. Sagot ni Linfang. Tumingin sa kanila si Luyaw sa malamig na paraan at umungol. Kasama na niya ang kabilang grupo. Linfang, saan tayo hahanap ng mga pahiwatig? Tanong ni Rooexi. Dahil nakarating na sila sa Xiziyang City, kailangan nilang subukan ang kanilang kapalaran sa paghahanap ng Great Imperial Everlasting Palace. Narinig ko ang tungkol sa isang ipinagbabawal na lugar. Rooexi, sa tingin ko dapat tayong pumunta doon. Sabi ni Linfang na may kislap sa kanyang mata. Hindi niya sinabing nandoon ang palasyo, at hindi rin niya alam kung paano papasok sa bawal na lugar. Hindi rin alam ni Rooexi, sa makatuwid, kailangan nilang magsagawa ng pagmamatsyag. May nabalitaan din akong bawal na lugar. Ito ay napakadelikado, kahit na ang dakilang emperador ay hindi nang ahas na pumunta doon. Wala na raw babalik kapag nakapasok na sila. Sabi ng dalaga na tumatango.
Sobrang curious din siya dito. Walang pakialam si Rooexi, umalis siya sa Sword Mountain para magkaroon ng karanasan. Lahat silang tatlo ay may mapa ng Xiziyang City, kaya alam nila kung saan pupunta. Nang makita ni Luyao at ng iba pa na umalis ang iba, naintriga sila. Sinabi ni Luyao, wala rin tayong mga pahiwatig, kaya pumunta din tayo sa ipinagbabawal na lugar. Ang ipinagbabawal na lugar ay hindi malayo sa dating lugar ng Great Imperial Everlasting Palace. Napakalaki ng pasukan, ngunit maulap, kaya nahuhulaan lamang ng mga tao kung ano ang nasa loob. Sinasabi na ang mga dakilang emperador ay maaaring gumawa ng ilang hakbang at pagkatapos ay makabalik ng ligtas, gayunpaman, habang sila ay papasok pa, kahit na ang mga dakilang emperador ay hindi makakalabas. Si Linfang at ang iba ay nakatayo sa labas habang nakatingin sila sa maulap na pasukan. Ang mga mata ni Linfang ay kumikinang. Nakakuha siya ng ilang impormasyon tungkol sa ipinagbabawal na lugar, ngunit ang lahat ay pareho at walang kapakipakinabang. Sinabi lang ng mga tao na ito ay lubhang mapanganib at kahit na ang mga dakilang emperador ay hindi na muling nakabalik ng buhay. Mahirap isipin na pinili ng Everlasting Celestial Emperor ang lugar na iyon para itatag ang kanyang palasyo. Napansin ni Linfang ang maraming tao sa kanilang paligid, ngunit karamihan sa kanila ay mukhang nasaraan ng loob. Hindi sila mukhang interesado pagkatapos nilang tingnan ang mahiwagang ambon. Naunawaan ni Linfang na ang mga taong iyon ay katulad niya, na may natutunan sila tungkol sa ipinagbabawal na lugar mula sa makajos na kamalayan na iniwan ng emperador. Binabantayan lang nila ang gate kung may lalabas ba. Pasok, sabi ni Linfang. Biglang sumipol ang kanyang TNG sword at tumagos sa ambon, biglang pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Biz. Maraming tao ang nakakita sa kanya at sumugod. Sinulyapan siya ng mga ito, ngunit mabilis na nawalan ng interes. Siya ay isang batang lalaki lamang ng ikawalong layer ng Zunchi. Kahit na ang ilang mga dakilang emperador ay gumamit ng mga sandata, kung saan ang kanilang makajos na kamalayan ay konektado, upang siyasatin ang ipinagbabawal na lugar ngunit wala silang nakita. Sa loob ng ipinagbabawal na lugar, ang TNG sword ni Linfang ay nakakita ng kadiliman, parang kalawakan na kadiliman. Sa ilang mga punto, ang espada ay tumigil at nanginginig. Naglabas ito ng hangin at walang laman na enerhiya sa espasyo, handang tumakas kung sakali. Slash. Nilamon ng nakakatakot na hangin ang TNG sword. Bigla naman itong lumipad. Sa kadiliman, ang nakakatakot na mapangwasak na enerhiya ay umatake sa TNG sword, na tila kayang ubusin ang espada sa isang hampas. Labas. Sigaw ni Linfang. Ang TNG sword ay agad na lumipad patungo sa exit at pagkatapos ay muling lumitaw sa tabi ni Linfang. Umuungol ito, mukhang takot na takot. Anong makapangyarihang espada? Sabi ng dalaga sa tabi ni Rooexi. Hindi nila alam kung gaano katulala si Linfang sa sandaling iyon. Habang ang TNG sword ay nasa ipinagbabawal na lugar, naramdaman ni Linfang na ang koneksyon sa pagitan niya at ng kanyang espada ay masisira. Sa kabutihang palad, nakareact siya sa oras at nailigtas ito. Ano ang nakita mo sa loob, Linfang? Tanong ng dalaga. Kadiliman lang at may nakakatakot na mapanirang hangin. May mga ilaw din, parang ilang uri ng counterforce. Naiisip ko lang kung gaano sila kasira. Sabi ni Linfang. Ayon sa mga alamat, ang ipinagbabawal na lugar ay umiral na bago ang Xiziyang City. Walang nakakaalam kung ano ang lugar na iyon. Sinasabi ng ilang tao na noong nakaraan, ang Everlasting Celestial Emperor ay gumamit ng mga nakakatakot na spell para maglakbay sa loob, ngunit, walang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi. Sabi ng dalaga. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1573, mga ilaw ng ipinagbabawal na lugar. Kumbinsido si Linfang na kailangang may mga tao na sa loob. Sa dakilang mundo, mayroong maraming nakakatakot na malalakas na cultivator. Kung ang isa sa mga napakalakas na cultivator na ito ay nagawang makapasok sa loob, malamang na hindi nila ito kakausapin kahit kanino. Sa sandaling iyon, ilang tao ang dumating sa tabi ng lahat at tumingin kay Linfang, o mas tiyak, sa kanyang espada. Ang espadang iyon ay nakapasok sa ipinagbabawal na lugar at nakalabas na. Kahit ilang segundo lang ay napanganga pa rin sila. Kung makukuha nila ang espadang iyon, makikita rin nila kung ano ang nasa loob ng bawal na lugar. Naramdaman ni Linfang ang mga mata ko na mata na nakatingin sa kanya. Mukhang kapakipakinabang ang espadang iyon. Sabi ni Luyao sa sandaling iyon. Lahat, sumulyap lang ako sa pasukan, at nakita kong may nakakatakot na mapanirang lakas sa loob. Halos masira ang espada ko sa loob kaya naman binawi ko agad. Ang espadang iyon ay konektado sa aking kaluluwa, at matagal ko nang itinataas ito, kaya kahit na nasa kamay ng iba, wala itong silbi. Mahinahong ipinaliwanag ni Linfang sa karamihan. Ang mensahe ni Linfang ay may inaasahang epekto. Nang marinig siya ng karamihan, marami sa kanila ang nakalimutan tungkol dito. Tama si Linfang, itinaas niya ito, kaya makikinig lang ito sa kanya. Kahit sino ay maaaring kontrolin ang isang armas kung sila ay sapat na malakas. Ang iyong antas ng pagtatanim ay mababa, at maaari mong gamitin ang espada upang makapasok sa loob, kaya kung ang isang mas malakas na cultivator ay gumamit nito at nilinis ito, maaari nilang tuklasin ang ipinagbabawal na lugar. Katwiran ni Luyao. Kahit nakalmado siya sa labas, sa loob, malamig ang ngiti niya. Mababa ang cultivation level ko.
Ang ibig mo bang sabihin ay mas makapangyarihan ang iyong espada kaysa sa aking espada? Sabi ni Lin Feng, na walang pakialam kay Lu Yao. Karaniwang walang pakialam si Lin Feng sa kanyang mga pang-aasar, ngunit sa pagkakataong ito, pinupukaw niya ang lahat laban sa kanya. Tumingin si Lu Yao kay Lin Feng, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga ilaw ng espada. Sa Sword Mountain, ang mga espada ay katumbas ng buhay ng mga tao. Mas mahal nila ang mga espada kaysa sa anupaman. Si Lin Feng ay nakapasok lamang sa ikawalong layer ng Zunqi at mula sa isang maliit na mundo, kaya hindi siya natakot ni Lu Yao. Sa totoo lang, iyon talaga ang iniisip ko. Sabi ni Lu Yao, binibigyang diin ang bawat salita niya. Nakapagtataka, naglalabas pa siya ng matatalas na enerhiya, at nagkondense ng espada. Slash, slash. Galit na galit ang TNG sword ni Lin Feng nang bigla itong naglabas ng malakas na enerhiya. Mabilis na gumalaw ang dumadagandong na enerhiya, na nagtanim ng takot kay Lu Yao. Ang kidlat ay bumangga sa mga ilaw ng espada ni Lu Yao at ang kanilang mga enerhiya ay sumabog sa isa't isa. Ngunit kahit na noon, ang TNG sword ay patuloy na gumagalaw patungo sa lalamunan ni Lu Yao. Mamatay. Sigaw ni Lu Yao. Bigla siyang nagpakawalan ng matatalas na sword lights mula sa kanyang ikatlong mata habang pinupulot ang isang matalim na espada sa kanyang makajos na kamalayan. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang makajos na kamalayan sa puntong ito. Nagbanggaan ang TNG sword at ang kanyang makajos na kamalayan. Marahas na nanginginig si Lu Yao, parang saysabog ang kanyang makajos na kamalayan. Naisip ni Lu Yao na siya ay mapapahamak. Hindi siya naniniwala na ang espada ni Lin Feng ay maaaring maging ganoon kabilis. Wala siyang panahon para gamitin ang buong lakas niya. Gayunpaman, napagtanto ni Lu Yao na siya ay buhay pa. Naalala ni Lin Feng ang kanyang TNG sword, na ngayon ay lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Hindi siya pinatay ni Lin Feng. Mukhang nanlumo si Lu Yao habang inaalala ang kanyang makajos na kamalayan. Nakaramdam siya ng hiya. Siya ay isang disipulo mula sa Sword Mountain, ngunit natalo pa rin siya sa isang walang tao sa isang paligsahan ng mga espada. Brother Lu Yao, huwag kang mag-alala, bigla ka lang niyang inatake. Sa totoong laban, sana nanalo ka, sabi ng isa sa mga binata sa grupong sinalihan ni Lu Yao. Naisakripisyo na niya ang kanyang espada saglit bago pumunta sa Ziyang City, kung hindi, baka nanalo siya. Ginagarantiya ko sa iyo na kung hindi mo isinakripisyo ang iyong espada, magiging pareho ang resulta. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na ilabas ang iyong espada. At saka, hindi ka na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Kapatid na Lu Yao, kung hindi ka determinado, hindi ka karapat-dapat na tawaging isang cultivator ng espada. Sabi ng katabi niya. Si Lu Yao ay mukhang natakot. Kung atras siya ngayon, senyales iyon ng kahinaan. Pagkatapos ng lahat, si Lin Feng ay mas mahina kaysa sa kanya sa mga cultivation, kaya dapat walang dahilan para siya ay matakot. Gusto mo bang mamatay? Sabi ni Lin Feng sa nang-aasar sa kanya. Alam ni Lin Feng kung ano ang intensyon ng lalaking iyon. Kung gusto mong mamatay, pumunta ka dito. Sabi ni Lin Feng. Naglabas siya ng malamig na sword energies na nakapalibot sa taong iyon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng taong iyon. Naglabas din siya ng nakakatakot na enerhiya. Ang chi ng taong iyon ay unti-unting hamina at tuluyang nawala. Napaungol siya sa effort. Dumating siya para sa dakilang palasyo ng imperial, hindi para makipaglaban sa walang sinumang Lin Feng na ito. Tara na, sabi nung taong tumalikod at umalis. Sinulyapan ni Lu Yao si Lin Feng sa malalim at makabuluhang paraan bago siya umalis. Gusto niyang maging matatag ang kanyang makajos na kamalayan bago siya muling lumaban kay Lin Feng. Umalis na rin ang mga tao sa paligid nila pagkatapos noon. Pagkatapos, ibinalik ni Lin Feng ang kanyang atensyon sa pasukan ng ipinagbabawal na lugar. Tara na, sabi ni Lin Feng, papunta sa ibang lugar. Sumunod sa kanya si Roexi at ang babae. Naisip ng batang babae na si Lin Feng ay medyo misteryoso. Ang kanyang nakasisilaw na espada ay napakalakas. Kung hindi na kontrol ni Lin Feng ang kanyang sarili, maaari niyang sirain ang makajos na kamalayan ni Lu Yao at pinatay siya. Makalipas ang ilang sandali, naglakbay si Lin Feng at ang iba pa ng ilang daang metro ang layo, nasa gilid pa rin ng ipinagbabawal na lugar. Ang TNG sword ay patuloy na umuugong at nanginginig. Napapaligiran ito ng hangin at walang laman na mga enerhiya sa espasyo. Napapaligiran din ito ng mga kulog. Naghahanda na itong protektahan ang sarili laban sa mga ilaw sa loob ng ipinagbabawal na lugar. Matka, ang TNG sword ni Lin Feng ay tumagos muli sa ipinagbabawal na lugar. Ang kanyang kaluluwa at ang kanyang espada ay konektado kaya malinaw niyang naramdaman ang lahat ng nararamdaman ng kanyang espada. Gaya ng dati, kadiliman lang ang nasa loob, pero nandoon din iyong malastar na light projection. Muling bumangon ang mapanirang lakas mula noon. Paano ako nagkaroon ng impresyon na ito ay tulad ng isang mabituing kalangitan? Isip ni Lin Feng. Ang kanyang TNG sword ay sumugod pabalik, at nagpatuloy siya sa paglalakad. Ito ay palaging pareho, kahit saan si Lin Feng magsuri. Ngunit sa panahon ng isa sa mga probe na ito, isang shooting star ang dumaan. Sa hitsura nito, dumami ang mga ilaw na naglalaman ng mga mapanirang enerhiya. Nakakatakot na lakas. Isip ni Lin Feng na nanginginig. Pinabalik niya ang kanyang TNG sword at sumimangot.
Tila sa kanyang lakas, hindi talaga siya makakapasok sa bawal na lugar. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1574, Gigantic Elephant. Lin Feng, bakit patuloy mong ginalugad ang ipinagbabawal na lugar? Tanong ni Rou Exi. Hindi niya naintindihan. Dahil alam ni Lin Feng kung ano ang nasa loob, bakit kailangan niyang patuloy na obserbahan ito? May nakatagong sikreto ba sa loob? Dahil ang mga disipulo ng walang hanggang Celestial Emperor ay ginalugad ang buong lungsod at walang nakita, tiyak na mayroong isang bagay sa ipinagbabawal na lugar. Sabi ni Lin Feng. Si Rou Exi at ang mga mata ng dalaga ay kuminang. Matalino si Lin Feng, at pagkatapos nilang pag-isipan pa ito, naisip din nila na malaki ang posibilidad. Kung hindi, paanong ang mga alagad ng emperador ay walang nahanap kahit saan sa Xiziyang City? Siyempre, hula lang yan, pero hindi natin pwedeng isantabi. Sabi ni Lin Feng matapos niyang makita na mukhang nag-iisip ang dalawa. Talaga, posible iyon, ngunit kahit na makapasok ang walang hanggang Celestial Emperor, tiyak na hindi natin magagawa. Kung gusto ng Everlasting Celestial Emperor na itago ang kanyang palasyo, bakit sinasabi ng mga tao na naghahanap siya ng isang inapo? Tanong ni Rou Exi. May mga bagay pa rin na hindi nila naiintindihan. Kung totoo ang chismis, dapat may paraan para makapasok sa ipinagbabawal na lugar. Sabi ni Lin Feng. Kaya, balak kong maghintay dito para magbago ang sitwasyon. Rou Exi, ano ang gusto mong gawin? Pumunta lang ako para mangalap ng experience, kaya wala akong naiisip na specific. Dahil gusto mong maghintay dito, dito muna ako sa tabi mo. Sagot ni Rou Exi. Sina Lin Feng at Rou Exi ay nasa magkaibang sitwasyon. Natanggap ni Lin Feng ang makajos na kamalayan ng Everlasting Celestial Emperor, sa makatuwid, alam niyang totoo ang mga bagay na iyon tungkol sa palasyo. Bukod pa rito, nakipag-ugnayan siya sa Everlasting Celestial Emperor na nangangahulugan na may pagkakataon siyang makapasok sa palasyo, at de facto sa ipinagbabawal na lugar. Makalipas ang ilang araw, naghihintay pa rin si Lin Feng sa labas. Sa sandaling iyon, muling tumagos ang TNG sword sa ipinagbabawal na lugar, ngunit pareho ang tanawin. May mga mapanirang ilaw ng bituin na nagpilit sa kanya na agad na binawi ang kanyang espada. Naalala ni Lin Feng ang kanyang espada at nagpa siya na huwag na itong gamitin para maghanap ng mga pahiwatig. Sa halip, pumunta siya sa isang bulubunduki na hindi kalayuan sa ipinagbabawal na lugar upang magsanay ng pagtatanim habang nangangarap. Lumipas ang oras at bukod kay Lin Feng, maraming tao ang naghihintay. Marahil ay katulad sila ni Lin Feng na nakakuha sila ng 5 everlasting bronze plate at sigurado na ang Great Imperial Everlasting Palace ay nasa ipinagbabawal na lugar. Lumipas ang humigit kumulang 20 araw at biglang may lumabas na tunog mula sa ipinagbabawal na lugar. Parang elepante. Tunog na naman ng elepante. Biglang nagmulat ng mata ang maraming tao. Ang mga tunog ng elepante na ito ay isang regular na pangyayari na alam ng maraming tao. Si Lin Feng na nagsasanay ng cultivation sa isang panaginip ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumayo. Napatingin siya sa bawal na lugar na may pagtataka. Pupunta ako upang tingnan kung ano iyon. Kumbinsido si Lin Feng na may nagbago sa loob. Hinubad niya ang kanyang TNG sword na gumagapang sa kalangitan. Habang papalapit si Lin Feng, pinalibutan ng iba't ibang uri ng lakas ang kanyang TNG sword bago ito tumagos sa ambon at muling pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Sa loob, mayroong parehong nakasisilaw na mapanirang mga ilaw, ngunit mayroon ding ulan ng mga shooting star. Ang TNG sword ay bumangon sa hangin at biglang, si Lin Feng, na nasa labas ay sumimangot. Nakita niya ang isang dambuhalang gintong elepante na tila may kakayahang yumanig sa buong mundo. Ang elepante na iyon ay mas malaki pa sa batong unggoy. Isip ni Lin Feng. Ang elepanteng iyon ay lumulutang sa himpapawid. Kinailangan lamang na tumayo ang mga tao sa labas ng ipinagbabawal na lugar, kahit sa gilid ay nakikita pa rin nila ito. Ang pinakakawili-wiling bahagi ay ang elepante ay tila ayaw nitong umalis, tila may hinihintay. Siguro ang Everlasting Celestial Emperor ang nagpadala ng elepante na iyon. Isip ni Lin Feng. Ang mga gintong mapanirang ilaw ay nagmumula sa mga butas ng ilong ng elepante. Siguro, kung ang isang cultivator ay nakasakay sa likod ng elepante, kung gayon ay hindi sila aatakehin ng mga mapanirang enerhiya. Biz. Ang TNG sword ay nanginginig ng malakas at umiwas ng ilaw. Kinailangan nitong umalis muli. Pauwi na ito habang iniisip ni Lin Feng kung ano ang gagawin. Biglang sumimangot muli si Lin Feng nang makita niya ang isang tao sa labas, na tumalon sa ipinagbabawal na lugar sa hindi kapanipaniwalang bilis, lumapag sa likod ng elepante. Ang cultivator ay mukhang maliit kumpara sa elepante. Isang malakas na mapanirang hangin ang patuloy na umiihip, at ang TNG sword ay patuloy na umiiwas sa mga enerhiya. Iniwan ito ni Lin Feng sa loob dahil gusto niyang makita kung ano ang mangyayari sa mga cultivator na iyon. Ang elepante na iyon ay malamang na isang mataas na antas ng imperial na hayop, marahil ay mas malakas pa, marahil ito ay isang mahusay na imperial na hayop. Sa makatuwid, gustong makita ni Lin Feng kung sasalakayin ng elepante ang cultivator sa likod nito o gagawa ng hindi inaasahang bagay. Kalmado ang elepante at tila hindi nagulat na may malakas na cultivator sa likod nito. Slash, slash. Ang TNG sword ay tumakbo palabas sa ipinagbabawal na lugar. Dapat ko bang subukang sumakay din sa kanyang likod? Isip ni Lin Feng.
Lumitaw ang matatalim na sword light sa kanyang mga mata habang iniisip niya. Kung hindi siya pumasok, magsisisi siya. Lin Feng. Sabi ni Roexi. Nagtataka siya kung ano ang iniisip ni Lin Feng. Roexi, may napakalaking elepante sa loob. Ito ay hindi bababa sa isang mataas na antas ng imperial na hayop, at ito ay umaakit ng maraming atensyon. Sabay tayong pumasok. Tanong ni Lin Feng. Mukhang tulala si Roexi. Isang napakalaking elepante, isang mataas na antas ng imperial na hayop, na umaakit ng mga tao. Siya ay nasa sabik at kasing takot ni Lin Feng. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Roexi. Papasok ako. Sabi ni Lin Feng nang walang pag-aalinlangan. Sige, sasama ako sa iyo. Mataimtim na sabi ni Roexi. Tumingin siya sa babae at nagtanong. Ano ang tungkol sa iyo? Kumikislap ang mga mata ng dalaga habang iniisip ang mahirap na pagpipilian. Tiningnan niya si Roexi sa makahulugang paraan at sinabi. Darating ako. Sige, alis na tayo. Ito ay kanilang sariling pagpipilian. Lahat sila ay bumangon sa himpapawid at lumipad patungo sa kinaroroonan ng elepante, tumagos sa ambon. Pagkatapos, binunot muli ni Lin Feng ang kanyang Tianji sword. Roexi, gamitin ang iyong speed abstruse energy sa aking espada. Sabi ni Lin Feng habang tumalon sa kanyang Tianji sword. Sumunod sa kanya si Roexi at ang babae. Lahat sila ay nasa Tianji sword na napapaligiran ng bilis ng abstruse energies. Maraming tao ang nakasimangot habang pinapanood silang sumisid. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1575, walang hangganan. 3 taon ng sabay-sabay. Ang mga silhouette ng maraming tao ay kumikislap pagkatapos nilang makita si Lin Feng at ang iba pa na tumalon. Ang 3 taong iyon ay hindi ganoon kalakas, 2 lamang ang cultivator ng ika-9 na layer ng Zunqi at isa sa ika-8. Hindi pa sila nakakalusot sa Huangqi layer, ngunit naglakas loob silang pumunta sa ipinagbabawal na lugar. Walang gustong mamatay, at si Lin Feng ay hindi exception sa panuntunang ito. Nangangahulugan ito na may natuklasan si Lin Feng. Sa sandaling iyon, naroon din si Lu Yao at ang iba pa. Pinanood nila si Lin Feng at ang iba pa na pumasok. Ang kanyang puso ay tumitibok, siya ay nag-aalangan, ngunit talagang gusto rin niyang tumalon. Kailangan ko, biglang naging matalim na espada si Lu Yao at tumalon sa ambon, itinaya ang kanyang buhay. Ha? Nagulat ang karamihan nang makitang may pumasok na tao. Kinakabahan pa rin sila sa kanilang sarili. Tara na, sabi ng ilang tao. Si Lin Feng at ang iba ay binabagtas ang ipinagbabawal na lugar. Nagkaroon ng malakas na hangin, sapat na malakas upang takutin sila kung hindi pa nila nakitang may nagtagumpay. Kung lumingon si Lin Feng, makikita niya kung gaano karami ang hinikayat niyang tumalon din. Mabilis lang, nakarating si Lin Feng at ang 2 iba pa sa likod ng elepante. Ang elepante na iyon ay kasing laki ng isang kastilyo, na ginagawang parang mga langgam ang lahat ng cultivator sa likod nito. Nakapalibot ang mga nakakatakot na ilaw sa katawan ng elepante, na pinipigilan ng mapanirang enerhiya na makarating sa kanila. Maraming tao ang darating. Isip ni Lin Feng nang makita niya ang mga silhouette na kumikislap sa kanyang likuran. Siyempre, may ilang mas mahihinang tao din ang pumasok at agad na pinatay ng nakakatakot at mapangwasak na enerhiya, na walang iniwan na bakas ng kanilang mga katawan. Hindi pa rin umaalis ang elepante, parang naghihintay ng maraming tao. Naisip ng karamihan. Nagsugal sila, at parang gumagana, hinihintay sila ng elepante. Umihip ang hangin at nakikita ito ng mga tao mula sa labas. Nakita ng mga cultivator na nanatili sa labas ang napakaraming iba na nagtagumpay, paano nila makokontrol ang kanilang sarili. Lalo na ang mga emperador. Kinailangan din nilang subukan ito. Pagkalipas ng 2 oras, mahigit 100 tao ang nasa likod ng elepante at ang hangin ay nagiging mas nakakatakot sa bawat minuto. Biglang nagtrompeta ang elepante at sa wakas, nagsimula na itong gumalaw. Ang elepante ay tumalikod at bumaril tulad ng isang gintong sinag ng liwanag patungo sa kailaliman ng misteryosong ipinagbabawal na lugar. Ang ilang mga tao ay kararating lamang sa ipinagbabawal na lugar nang umalis ang elepante. Galit na galit sila. Hindi. Napakalaki ng loob ng ipinagbabawal na lugar. Ang dambuhalang elepante ay patuloy na gumagalaw sa kadiliman habang ang lahat ay nakatingin sa mga bituin at mga ilaw ng buwan. Hindi nakakagulat na ang mga tao ay hindi nakakalabas sa ipinagbabawal na lugar, kung wala ang elepante, lahat ay namatay. Naisip ng karamihan. Walang nang istorbo sa isa't isa, pasulyap-sulyap lang sila at mukhang nag-iisip. Slash, slash. Nakakatakot na tunog ang umalangaw sa kanilang paligid. Ang elepante ay umaatake sa mga nakakatakot na enerhiya, na nag-iwan sa maraming tao na natatakpan ng malamig na pawis. Kung papatayin ng elepante, mamamatay din sila. Kumbinsido na sila ngayon na doon, kahit na ang matataas na antas ng mga emperador ay hindi makakaligtas. Biglang tumunog muli ang elepante, at muling kumislap ang mga gintong ilaw. Lumitaw ang mga gintong marka sa ilalim ng mga paa ng elepante. Ano yan? Naisip ng karamihan. O hindi. Naisip ng karamihan. Isang napakalakas na bagyo ang patungo sa kanila, na puno ng nakakatakot na mapanirang enerhiya. Biz. Biglang naging nakasisilaw ang mga marka sa ilalim ng paa ng elepante.
Ang mga tao ay nanunood habang ang mga enerhiya mula sa mga marka ay pumapalibot sa kanila. Lumitaw ang mga gintong ilaw sa kanilang utak, parang isang ilusyon. Kakaiba ang lakas. Iyan ay isang deployment spell. Isip ni Lin Feng habang inaalala ang deployment spells ni Yandy. Gotcha. Ay nabasag. Akala ng karamihan ay naghihiwalay na ang kanilang mga katawan. Lahat sila ay nagsimulang manginig ng marahas, kabilang si Lin Feng. Habang napapaligiran sila ng mga ilaw, para silang na-teleport sa bilis ng liwanag. Boom boom. Tumunog ang mga pagsabog. Natakot si Lin Feng na sisabog ang kanyang katawan, matindi ang sakit mula sa deployment skill. Nawalan siya ng gana, para siyang itinataboy ng marahas. Sa wakas ay tumigil si Lin Feng at sinubukang bumalik sa kanyang katinuan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga bato sa paligid niya, kahit na halos walang ilaw na gumagana. Mga talampas. Naisip ni Lin Feng habang hinihimas ang masakit niyang katawan. Bumangon siya sa hangin at sa wakas ay nakakita siya ng ilang ilaw. Nasa isang bulubundukin siya, napapaligiran ng mga bangin. Siya ay bumagsak sa ilang mga bato kanina, na magpapaliwanag ng kanyang sakit. Napaawang ang bibig ni Lin Feng nang sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari. Ang ipinagbabawal na lugar ng Ziyang City ay ang pasukan sa isang maliit na mundo, ngunit ito ay isang hindi kapani-paniwalang mapanganib na pasukan.